Performer din si Ante, may pahawak-hawak pa na cross. Feeling ko totoong ninenervyos siya. Sa totoo lang feeling ko totoong ninenervyos siya. Kasi hindi siya magaling magsalita eh. Makita mo naman yung hindi siya composed. There was a drop of 50% sa juvenile crime noong 2017. So, biruin mo yon, 1 year pa lang 1 year after na presidente si PRRD, yung mga juvenile delinquents nahiyang gumawa ng krimen. Diba? So, ibig nyo bang sabihin dahil mataas ang crime rate nung panahon ni Ninoy, hindi ba ibig sabihin niya na utak kriminal ang lahat ng mga kabataan during that time? Eh, ang taas ng crime rate nung panahon ni Pinoy Even the yellows then are so very, very disgusted and very concerned doon sa taas ng crime rate nung panahon ni Pinoy. Hello, I was just wondering what type of security are you assuring to the Filipino people towards the Duterte's administration, supposed administration? This Johnny Serrano, we're going to talk about data, okay? Crime index went down 72% from 2016 to 2022. Yan yung sobrang laking ibinagsak ng crime rate dito sa Pilipinas during that time. I do not know if you did further explain. You have to rebut this before you discuss with me anything. If you do not understand, I cannot explain anything to you. So data lang tayo. Ito po yung security yung pinag-uusapan natin. Would you want me to rebut on that? Oh, so what's your rebuttal? Go. Okay. I was wondering if you're referring to the father, the Rodrigo Duterte himself. Are you referring to the Rodrigo Duterte I'm referring to administration? specific period. I said it in my argument. I said it with when I explaining to you what we value. Security. Yun yung na-deliver. Is there anything else that is unclear? Alright. Okay, sige, granted. Ina-assure ba nito na masusundan ito ni Sara Duterte? Yes! If she will be the president? Yes! Okay, If sige, she was able to you do it in He Davao, already same proved goes that. for I guess I'm not At dito, Johnny talking with Serrano, paano natin masisigurado na masusundan to ni Sara? Tangina! Si Inday Sara yung sumunod doon sa tatay niya na mayor sa Davao City. What happened to Davao City? Did it improve or not? Ang ganda, super. Bago kayo putang ina. makipag-discussion sa amin dito mga putang ina nyo, okay? Alam mo- Alamin nyo muna kung saan kayo nang gagaling. Bawal nga dumura sa Davao. Ang linis-linis ng Ayaw ba Davao. ni Sara na sundan yung tatay niya? Nagawa niya na sa Davao. Sinundan niya yung tatay niya sa pagka-mayor doon. Takot ka, Joey. Hindi ako takot sa'yo. Natatangahan ako sa'yo. Nabobobohan ako sa'yo. And my time is wasted on idiots like you. Nakaka-insulto ang kabobohan mo. Yes, baka ang gusto niyang mangyari. Wala kang alam. Pagkatapos tatanungin mo kami sa mga bagay na wala kang alam. Ba't hindi mo i-check? Data lang to, tanga. Yan ang namiss ko. Aakyat kayo dito. Wala kayong alam kahit ano. Pagkatapos, kami pa ang takot, putang ina nyo. Parang wow, takot. Joey, ano bang tinutukoy natin security? Data? You're referring to the father? 2016 to 2022 lang ang sinabi ko. Pagkatapos you're referring to the father ka pang putang ina mo ka? Bobo? Diyos ko! Ganyan ka makipag-usap pagkatapos kami pa matatakot sa'yong tanga ka? Kapal ng mukha! Gano'n kayo kabobo? Ano ba ang security na tinutukoy na? Oh, I explained the crime index that fell down. In fact, if you are monitoring the trend doon sa Human Development Index ng UNCHR, okay, at saka ng UN, yung Human Development Keneso Kembot ng UN, malaking driver ng pag-increase ng Human Development Index dito sa Pilipinas is the security improvement dito sa bansa natin within that period. Can I rebut? Can I make a rebuttal? Are you referring to the father? Putang ina, linaw-lina 2016 to 2022 yung period na sinabi ko, tapos yun ang response mo, putang ina mo ka? Diyos ko, pagkatapos tinanggal kita, sasabihin mo, ako pa ang takot? Tang inang bobo yan! Eh, nakakwisig sa inyo mga kakamping, ang tatangan ninyo, wala kayong alam, makikipag-usap kayo sa amin. Diyos ko, ikaw nga umakyat dito, wala kang pangalan. Heart. Diyos ko, hindi mo gamit ang totoo mong pangalan. Ako pa ang takot? Ewan ko sa inyo mga pink kayo, mga tanga kayo. Mga pink puta politic advocate. Diyos ko. Tapos pagka kinonfront mo lang, masabi. Pagkatapos, ay hindi, palamura pala kayo. Oo talaga. Siyempre pagka kunwari nakakita ka ng mayabang, pagkatapos tatanga-tanga, mumurahin mo talaga para matandaan niya. Gusto ninyo, tanga na kayo, yabang-yabang niyo, tapos papalakpakan pa kayo. Swerte nyo Swerte nyo naman dyan. Kahit sino ang tanungin niyo sa kalsada, na yung mga middle class, no? Kahit sino ang tanungin niyo ang sinasabi, Sara talaga. Kaya kahit anong gawin niyo, tumuwad kayo paulit-ulit. Well, etong mga to, I'm not here to change their mind. Wala akong pakialam kung iboto nila si Inday Sara o hindi, yung mga ganyan-ganyan. Wala akong pakialam. I'm not here to, kung ayaw nyo kay Inday, okay lang yon. Pero yung mga tatanungin nyo kami sa mga bagay na alam namin at hindi nyo alam, pagkatapos ayaw nyong i-check on your own. Like for example, ano bang nagawa ni Sara? Bago kayo makipag-usap sa amin, i-check nyo muna. Ano muna yung accomplishment ni Inday Sara? Kasi alam na namin yan. Alam namin ang accomplishment ni Inday Sara, ni PRRD. Alam namin ang accomplishment ng mga sinusuportahan namin. 'Di ba? Alam namin yon.
Ngayon, kayo, kung gusto niyo makipag-usap sa amin, alamin niyo muna ano sa mga specifically ginawa ni PRRD at ni Inday Sara ang pinoproblema ninyo. Kagaya nito ni Tero, accomplishment magnakaw ng confidential fund. Putang ina ko mo pala. Naghihiring pa nga ngayon, wala kayong makitang smoking gun eh. Wala kayong mapakitang ebidensya eh. Pagkatapos ay magnakaw ng confidential funds? What proof were you able to offer? 19 days of hearing, 19 days of trial. What proof were you able to offer to prove na ninakaw ang confidential funds? Diba? Tatanga-tanga kayo, hindi kayo marunong mag-weigh in ng mga ebidensya, ng mga katotohanan, ng mga... Your politics is stupid. That's the long and short of it. Alam mo ba, Actually, maganda yung data na binigay ni John Reiter dyan tungkol sa mga juvenile delinquents eh. Kasi sabi ni John Reiter, the data shows that from 2016, there was a drop of 50% sa juvenile crime noong 2017. So, biruin mo yon 1 year pa lang ha, 1 year after na presidente si PRRD, yung mga juvenile delinquents nahiyang gumawa ng krimen. 'Di ba? Hindi na sila gumagawa ng krimen. Bakit? Why is it that? And a lot of people are saying na, ay, tapos 'di ba ang ginagawa nila, nire-relate nila na yung mga krimen daw ng mga bata ngayon is because of the culture of violence daw ng panahon ni Duterte. But that data doesn't show, and they assume certain premises na hindi totoo. Like for example, ano ba ang psychology ng bata? Isip ng isang bata, it operates in the realm of now. Kung ano yung ngayon, parang ay, pwede bang gawin? Yung parang they assume kasi na parang yung mga bata na intindihan na nila yung ginawa ni Pinoy, ni Duterte at saka ni Bongbong Marcos, kaya gumagawa sila ng krimen dahil influence pa rin yan ni Duterte, yung mga walang ganun mga bakla kayo ng taon. Okay? Ang mga bata, they operate in the realm of time. Pag meron silang ginawa ngayon, it is either pwede bang gawin o hindi pwedeng gawin. You observe your children. Diba? Yung mga bata nyo nga magpapasaway yan. Pag alam nila na parang, uy, parang pwede kong malusutan si mama, papasaway ako ng konti, gagawin ko yung gusto ko. But if you're going to discipline your child and your child knows na kapag meron silang ginawang ganyan, ay hindi mo papalampasin yan bilang parent, hindi mangungulit yung anak nyo. Very stupid yung assumption na it's just impossible. Children do not have institutional memory. They do not understand ano ba yung panahon ni Duterte, ano ba yung panahon ngayon. Na parang, ay hindi, lumaki kasi sila sa environment ni Duterte na mayroong culture of violence. No! Because at that time, nung panahon ni Duterte, ang mga bata takot gumawa ng krimen. 50%, 1 year pa lang, immediately after mag-assume ni PRRD bilang presidente, 50% ng juvenile crime was eradicated. Diba? Anong ibig sabihin nun? Just like you being parent to your children, ang mga bata, they operate in the realm of now. They operate in the realm of, are they going to respect the authority or not? Ganun lang yun. Pag nakita ng mga bata, kaya ko namang gawin gagawin niya talaga yan. Alam niya walang pipigil sa kanya Pero nung panahon ni Duterte, alam nila na para putang pag nagwalwal ako dito, yari ako dito sa matandang to. Dahil yung presidente, talagang di kami sasantuhin, di kami pagbibigyan, pag nagkamali kami. Meron at merong consequences ang mga actions nila. That's what happened. So ngayon, yun yung reason kaya bumagsak yung juvenile delinquency nung panahon ni PRRD. That's just facts. Okay, ngayon sasabihin nila na parang, is it impossible that the Duterte era has no influence on the children now? There might be a remote possibility. I am not saying na it's totally zero, no? It's totally zero. There might be a remote and specific cases to it, but you have to prove it. You have to tell us ano exactly yung psyche nitong batang ito na kung saan ipinattern niya yung behavior niya doon sa behavior ni Duterte eksakto na magkakaroon ng connection. You cannot just say na hindi ang tawag dito nag-ano talaga may pattern of violence talaga kasi na-influence ni Duterte. That's just very presumptuous yung ganong klaseng eksena. Kasi parang paano yun nalaman? Paano yun napatunayan? Anong connection? 'Di ba? So ibig niyo bang sabihin dahil mataas ang crime rate nung panahon ni Ninoy, hindi ba ibig sabihin niya na utak kriminal ang lahat ng mga kabataan during that time? Ang taas ng crime rate nung panahon ni Pinoy Even the yellows then are so very, very disgusted and very concerned doon sa taas ng crime rate ng panahon ni Pinoy. Ba't wala kayong ganyang klaseng inference? Kasi nga si Cory Aquino daw santo. Ba't hindi naging santo lahat ng tao? Bakit ang taas ng krimen nun? Kasi Ninoy at saka ni Cory, Kineso, ganyan. Ba't hindi naging santo ang mga tao? Ba't ang taas-taas ng crime rate ng panahon ni Pinoy? Even the yellows then are Raquel Fortun, yung very, very anti-DDS na forensic expert. Isa siya sa mga nag-forensic expert ng panahon ni Pinoy sa Yolanda. I remember her saying harsh things
about about criminality, about leadership. I remember Raquel Fortun saying, sabi gano'n ni Raquel Fortun, very anti Duterte to si Raquel Fortun ha. Sabi ni Raquel Fortun during that time, she doesn't like GMA's presidency, and there are so many things that GMA did that she doesn't like. But during GMA's time, we had a leader. And that kind of leadership, she doesn't feel dito kay Pinoy. Si Raquel Fortun to mismo ang nagsabi. Raquel Fortun is the one who said that. Check on it. I remember that very, very clearly. Kasi hindi naman ako sanggol ng mga panahon na yon. Ako pwede ako magkaroon ng institutional memory. Ayun. Pero kayo, yung may influensya yung mga bata dahil sa mga, ganyan-ganyan. Katarantaduhan ninyo. Ayan. So yun nga, Miss Joy, di ba, since kami mga shooting ngayon ng mga schools, kami ng husband ko, natatakot kami magpaaral ngayon ng bata. Parang gusto namin start na mag-aral yung mga anak namin by the time na wala na si BBM sa administration. Actually, it's really scary, no? And ako, ito pa yung mas mabisang explanation dito sa mga nangyayari dito eh. The children do not feel and are not scared of authority. I think that's the number one problem. Kasi, unang-una, ba't sila nakaka-access ng baril mula sa mga kamag-anak nilang may baril? Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Anong ibig sabihin nun? These children, they do not respect authority. Alam nila, police ang parents nila, alam nila may kamag-anak silang mga merong gun-issued na mga baril, and they think that it is okay to access it. That's an utter disrespect to authority. Bakit ganun yung mga bata? Bakit ganun yung isip ng mga bata ngayon? 'Di ba? Ngayon, iniisip ko, kung si PRRD yan, at ikaw ay police, at yung baril mo ay na-access ng anak mo, what do you think will happen to you? Tangka ka sa trabaho. Baka ipakain sa'yo ni Duterte yung bala. Na totoo lang. And this is the side of PRRD that many people do not like. Kasi kay PRRD, hindi ubra yung mga ganyan. Yung parang, ba't na-access ng anak mo yung baril? Tama ka? It cannot, sa totoo lang, yung mga ganyang klaseng takot yung mga men in uniform at mga government officials, diba? Takot sila na Dapat sila mga safe pag ganyan, mga police na dapat naka-safe yung mga baril nila. it is under their responsibility eh. It is under their responsibility. Their responsibility basically is to make sure that the gun is not going to be accessed by anyone who are not supposed to hold the gun. Yun yung isa sa mga responsibilidad nila bilang gun owner. I remember si Kuyang Ignis nag-comment yan eh. Tinanong ko kasi, sabi ko, ano yung problema pagka kunwari na-access yung baril ng mga tao na hindi naman supposed to be lisensyado to access the gun. So, really, the gun owner, the gun to whom it was issued, siya talaga yung magiging responsible dyan. So, ayun lang, parang, I think, like I said, yung meron kaming extensive discussion dito ni Alvin. I am not simplifying the problem dyan sa mass shooting and I think marami talagang mga pagkukulang, yung different, it's a moving pieces, no? Maraming pagkukulang yung different agencies that we ended up in this situation. It is not a parang a linear problem na because of a mass shooting happened. Hindi siya ganun kasimple eh. I think there's some moral decay as well. There's a lack of discipline, laxness from different government agencies, from the side of the family, from the side of the community. Ang nag-fail dito tayo lahat eh as a society. Kasi why did we reach this level of degradation? Meron akong papakita sa inyo kasi ang haba ng layover ko. Siyempre, mura-mura lang yung mga binili nating ticket, ganyan. Yung travel natin, TPDT is the best policy, ganyan-ganyan. So, meron akong layover na 7 hours sa China. So, habang naghihintay, ayan, nag-crochet ako. Ayan. So, nakagawa na ako ng 4 na coaster. 4 na doily. Ayan. Ganda. Oo nga eh. Naisip ko nga, gagawa na lang kaya ako ng maraming ganito, tapos ito na lang pang re-regalo ko sa Pasko para tipid. No? Hindi magaling si Divina Gracia, sa totoo lang. She's not even sure of what she's talking about. Meron siyang objection na yung parang nakalimutan niya paano niya i-phrase yung objection niya based on the existing petition for certiorari doon sa COA notice of disallowance. So parang, girl, ba't ka malulos dyan? Supposedly, that is your language. Come on. What is wrong with you? Masyado siyang pa-demure. Yes, masyado siyang pa-demure. Kulang siya sa wit. And take note siya ang lawyer ni Cabral. Isa pa si Cabral hindi ka Cabral pani-pani. patay na. Eto lang paano kung totoo yung chismis na buhay si Cabral? So, alam mo yun, yung parang medyo nakakaduda rin to abogado. I mean, I'm not gonna get her as my lawyer, that's for sure. Oo, performer din si Ante, may pahawak-hawak pa na cross. Feeling ko totoong ninenervyos siya.
Sa totoo lang feeling ko totoong ninenervyos siya. Kasi hindi siya magaling magsalita eh. Makita mo naman yung hindi siya composed. Hindi siya ano. Tapos, pati yung mga mudslinging na eksena niya, hindi siya magaling. Yung, hindi ba ito isang scam? Ganyan. Yung mga ganun, yung parang, girl! Talaga ba? Abogado, tapos ganun magsalita, no? Oo. My God. Parang, tangina! Pero ang maganda You got naman your sa license kanya. and you're doing that? Come on!